mahirap-hirap na tanong sa'yo. Nako. Teka lang, ready ko lang sarili ko. Okay. May kinalaman to sa science din, tsaka math. Dalian mo lang. O, ito ha. Oo. Ready ka na ba? Nako. Masaya ka ba? Nako, yan nga ang tanong ng lahat, no? Napakahirap sagutin. Kasimple-simple pero ang hirap sagutin. Ang sagot mo ay? Masaya. Masaya siya din. Palakpakan natin lahat sa lista. Mas malakas. Okay. Ayon kasi sa 2024 World Happiness Report, ang Pilipinas daw ang pangalawang bansa sa Southeast Asia na pinakamasaya. Ramdam mo ba? Para mas maunawaan pa natin ang sociology of happiness, makakausap po natin ang isang sociologist. Kasama po natin si Professor Gerald Abergos. Prof, magandang hapon, long time no see. At alam ko, ang nagpapasaya sa taong to ay isang bagong Fender Stratocaster na vintage. Alam na alam kung paano mapapasaya si Dr. Abergos. Magandang hapon sa lahat na nakikinig at mga nanonood ngayon. At yes, tama, pag-usapan natin what makes you happy. Tama yan. Okay, Prof. Dati, usapin lang ito sa mga bansang gaya ng Bhutan na may konsepto ng gross national happiness. Na parang nung una, maraming nawiwirdohan, especially yung West. No? Pero ngayon, sumasama na rin at nagkakaroon din ng... Pero tingin mo ba, Professor, quantifiable ba talaga ang kaligayahan? Yun na nga, yun yung una natin gustong pag-usapan. Ano? Ang kaligayahan ba ay sakto-sakto? Parehas na sa isip, quantifiable ba to? Ito ba talaga ay nasusukat? Ang saya ba talaga ay nasusukat? Ang saya is a state of mind, it's a feeling, it's ano ba siya, physical attributes ba yung kasiyahan? Ano ba talaga yung kasiyahan? So kung titignan natin dito, may levels kasi ng saya at may dahilan kung bakit masaya ang tao. Pag sinabing masaya ang isang tao, two things kasi yun eh. It's either masaya siya dahil genuinely happy siya or meron siya mga bagay na hindi nila iniisip kasi yung mga bagay na hindi niya iniisip niyo, pag-isipin yung bagay yun, makakakonsumi pa yun sa ulo niya, makakapalungkot pa sa kanya. Two things po yung kung paano tayo magiging masaya. Diba sinasabi nga, may kanta pa nga, diba? Kapatid, diba, don't worry, be happy. Ang problema doon, sometimes baka naman irresponsible na tayo na we don't worry at all para lang happy tayo. Pwede naman na ang kasiyahan ay genuine yung kasiyahan natin kasi nakita natin kung saan galing ang kasiyahan natin at yun ang ninonurture natin. Now, bilang isang kultura, bilang mga Pilipino, no, matagal na lagi natin sinasabi na we find joy, we find happiness in many things. And nakatatak na rin naman talaga ito sa kulturang Pilipino. Doc, di ba, just like you mentioned, happiness kasi is an emotion, di ba? It goes away. May maisip kang iba, pwedeng hindi na happiness yung nararamdaman mo. Pero pag tinatanong po, ang masa, the common Pinoy, pag sila yung tinanong, ano po ba yung mga factors na pumapasok dun sa choice nila sa pagsagot ng yes or no if they define themselves as either happy or unhappy? Kapag nagtatanong kasi tayo, depende kung anong level o estado sa lipunan ng person ang pinagtatanong natin. Tulad sa pinakamababaw na usapin yung Maslow's hierarchy of needs, pag nakuha natin yung mga need na yun, we're happy na. Ang happiness kasi, happy ka right now, pero pag nasuffice mo ng happiness na yun, maghahanap ka na naman ng something to make you happy, something to make you happier. Ang happiness kasi, hindi tayo nakokontento sa pagiging happy. Naghahanap tayo ng something that would make us happier. Nga, ang tunay na sinasabing konsepto ng pagiging masaya, that you find happiness in simple things. The best things in life daw are the simple things. Doon ang bibigay sa atin ng saya. Yung contentment po in a person, yun yung nakakapagdagdag na kanyang resolve to be really happy. Kasi maaring happy tayo right now, may bago akong Fender Stratocaster na vintage, yay! Pagkatapos, gusto ko pa ng isa pa, gusto ko, wala na, kasi hindi ka na happy dun sa meron ka. So maghahanap ka na something to make you happier. So lumalabas sa mga konsepto, sa mga philosophies na pinag-aaralan throughout the years, sinasabing ang contentment daw ng isang person in the things that
he or she finds happiness right now at magstay siya doon, would mean na yun yung makakapag-aan sa kanyang buhay. Oo. Sorry, Prof. Gerald, pero I don't think dinidiscuss mo yung konsepto ng happiness from a sociological standpoint. Ano ba talaga ang, halimbawa, ano ba ang pananaw ng mga sociologist o ng disiplina ng sociology sa konsepto ng kaligayahan? Kasi pag sinasabi natin konsepto na on societal level, yung survival ito eh. Pag yung ako, yung kagustuhan ko to be part of the society, na maging in ako sa kanila, but when I am part of that, masaya ako. Pag ikaw ay na-alienate, kapag hindi ka na naisasama doon sa what is the concept of being part of that society, doon ka nawawala ng saya, ng ligaya. Kaya naghahanap tayo ng groups, naghahanap tayo ng people, ng communities that we belong to. Because that makes us happy. So, yun sa punto de vista ng sociology. Naghahanap tayo ng grupo, ng tao, ng institusyon na makakasama tayo that would make us happy. And kapag tayo ay tinatanggap ng lipunan, practically yun yung happiness para sa atin. So, belongingness ay isang qualification for happiness, Prof? Kasi, Yes, isipin mo, it is a qualification for happiness. Oo. Kasi mahirap yung pinipilit natin yung sarili natin sa isang lugar na hindi naman tayo natatanggap, hindi naman tayo ina-appreciate. Yun yung nakakapalungkot sa atin. So Okay. when we are part of a group, of a society na tanggap tayo at gusto rin natin kung ano yung kultura, kung ano yung ginagawa nila doon, kung ano yung practices nila, then that makes people happy. pasensya ka na, Prof, pero by your definition, ang Nazi Germany ang pinakamasayang punto sa German history. Kung gano'n ang example mo. Yes, tama yun. At that point in time, that's how they felt. They felt really happy kasi yun yung pakiramdam nila eh. Na they belong to each other, they have the same cause. Without thinking kung ano ang repercussion naman to sa ibang tao, yung mga inostracize nila. Kaya sabi ko nga, ang happiness, pag nag-isip ka maigi sa mundo, sometimes it makes you depressed eh. Kaya nga yung sinasabi ng iba, kung ayaw mo, di mamundok ka, yung mga ganun, yung mga term dati, no? Kasi sa dami ng naiisip niya na injustices, na hindi tama na ganyan, lalo niya nakikita ng sociological parlance, lalo niyang nakikita na hindi siya masaya doon sa mundo, community, doon sa ginagalawan niyang mundo. Denise. Doc, yun, again, I go back to the common Pinoy. When they think about happiness, ano po ba yung mga criteria nila? Is it the fact na pag masama yung pakiramdam nila, kaya nilang magpa-ospital? Is it the fact na kaya nilang pakainin ng kanilang mga anak, papuntahin sa eskwela? Ano po ba yung mga pumapasok na factors na ganyan? Yeah, yun yung tanong ko kanina. Anong level ng society? Ano yung common Pinoy? We have to discuss kung sino yung common Pinoy. Ito ba yung... kasi may kanya-kanya needs tayo eh. Tama yung sinasabi mo for most na kapag nakakapasok sa paaralan, kapag may healthcare na tama, kapag nakakakain na maayos, may konti kasiyahan, that in itself is happiness already. But then again, kapag itong profile ng society na ito, itong profile ng Pinoy nito ay umangat na, magbabago na naman kasi ng hinahanap na happiness. So, practically ang happiness, magdedepende yan sa mundong ginagalawan mo eh. Kaya nakikita natin na for some people, itong mga to, mahihirap sila, kulang-kulang ang kanilang mga needs, resources na, and yet they're very, very happy. Kasi sa kanila, okay na din eh, nakasurvive na sila doon, that's good enough for them to survive. But for others, kung titignan nila, happy ka dyan na ganyan lang ang buhay mo, that's the point. So, yung happiness, tulad niya, naka-quantify ba natin yon? Really, we can't. It depends on the level ng taong yun sa society at kung ano pa yung hinahanap niya, kung ano pa yung makakasuffice para maging happy siya at maging contented na siya. Doc, isingit ko lang bigla, no? Kasi may perspective din na may sinasabi kang ganun. Alam natin, social media talagang sumabog na sa buong mundo. How does this affect naman happiness, the person's happiness? Kasi he or she might be happy at the moment, pero biglang pag may
mga nasilip siya, nakita siya, how does it affect people? That is true. Sometimes, pag-usapan ng social media, tinitingnan natin, browse natin, nakita tayo ng masasaya, magandang mga bagay, no? It makes us happy. Entertainment makes us happy. Pero pagdating na may news na hindi maganda, merong mga pasaway na makita ka sa video na may inis ka, that makes you that makes you irritated and nasasayang yung buong araw na supposed to be happy ka na. That's my point kanina, no? Na ano ba yung pipiliin mo kasi kung ano what makes you happy yung saan ka makukontento, yung sometimes hindi mo na kailangan isipin yan because makakapasira pa yan nung araw mo. Kaya yung sabi kanina yung kanta ngayon, don't worry, be happy. If there's something na may nakikita ka sa social media na hindi ka naman directly connected, hindi ka naman directly supposed to be affected, don't dwell too much on that. Kasi it would just ruin your day and would make your day na happy ka na sana. Kaso masyado mong inisip yun, masyado mong binigyan ng oras yun, tuloy, nawala yung focus mo. Tuloy, napunta ka dun sa negativity ng araw na yun. Okay. May iniisip ako, kasi kung Finland pinag-uusapan natin, Denise, yung number 1 na happiest country supposedly. Okay. Bukod sa yung kanilang social infrastructure, may philosophy at bukod sa yung mas maigsi yung maliit yung gap ng upper class at nung mahirap, malaki yung middle class. Filosofiya ng tinatawag ng Yante, Jante. Ang filosofiyang ito ay sinasabi na you don't never ever try to stand out. Kaya sila gano'n, di ba? Introspect, very introverted. Ang meme nga na nakakatawa, pag ang bus stop daw sa Finland ay mas maraming tao sa labas ng bus stop kasi ayaw tsumika kaysa nasa loob. O, yung sayante daw ay pare-pareho lang tayo, huwag ka mag-stand out. Nobody cares kung may ganito kang award o ganito yung height mo, etc. etc. Kumbaga, pantay-pantay tayo. At dito nga rin ang gagala, yung kahapon binasa natin. Walang comparison, walang attempts to compare. At higit sa lahat, feeling ko, hindi ganun kataas ang social media use. 64,000 lang daw ang Twitter use. Would you believe? Ang Twitter registered users. Sa buong Finland. Sa Finland. Ang weird, no? Pilipinas, ang lakas sa number 1 sa website na alam natin na hindi alam ni Professor Abergos kung saan number 1 ang Pinoy. Sabi mo 64,000, Lord. I'm just looking it up right now. 5.5 million ang population ni Finland. 64,000 lang ang users. Diba? Twitter users. Mas marami pang nakatira sa Maynila kaysa sa buong population. Okay. Prof, sa tingin mo, saan pupunta itong trend ng new wave of measuring happiness? Ito ba parang fad lang o medyo magtatagal ito, Prof? Again, doon tayo kasi sa ano ba talaga ang happiness? Na-measure ba talaga ito? Sino yung tinatanong mo kung happy o hindi? The idea there is, it's good to know that we are trying to be happy at you are finding ways to be happy. Pero kung susukatin talaga natin in real sense, in real philosophical sense, ang tunay na happiness, hindi natin to talaga masusukat. Pero kung sasabihin natin as a nation, as a group, as Filipinos, as, from different walks of life, masaya, maganda na malaman na we are together trying to have a happy world. We are together trying to be happy. So, balikan ko lang din yung sinabi mo kayo sa Finland, na yun na nga, konti ang Twitter users ngayon, no? Kasi they don't indulge in things na alam nilang makakapasakit ng ulo. I'm just guessing, knowing kung gaano ka-toxic ang social media natin. So, if you find serenity in your life, if you find something that would make you happy and you stay with that and hindi ka gagawa ng paraan or hindi ka mag-open ng avenue para makonsumi ka sa mga bagay that would not really concern you that much, I think happiness would be there. Again, contentment po mapupunta ang usapin natin pag sinasabing happiness. Alright. Maraming salamat ulit. Professor Gerald Abergos, ang ating sociologist. Ikaw ba lilipat ka na ng Taguig?
Nagtuturo kasi sa University ako of po ay Makati. Joke lang. residente ng aming pamamahay. Yan. Alright. Thank you very much, Professor Gerald Abergos. Okay. Naubos si Doc kasi i-broadcast mo na naman kung saan siya nakatira. Hindi, kasi nagtuturo siya sa University of Makati. Oo. Akala siguro niya i-broadcast mo kung saan siya nakatira. Ay, hindi ko alam kung saan nakatira yan, pero magandang gitara niyan. Ito ang broadcast namin sa inyo. Paalala lang po, hanggang 3:00 pa po kami, kaya dyan lang kayo. Magbabalik ang Afternoon Delight. Stay tuned.